Magandang araw po mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 24, 2021. Marami pong mga balita, lalo na po tungkol dito sa politika. Mga kabarangay, so far ilan na po ang nagdeklara ang kanilang mga kandidatura. Nariyan po si Ping Lacson, kasama po niya si Tito Soto bilang kanyang Vice President. Nariyan din po si Manny Pacquiao, pero wala pa pong idineklarang Vice President. Si Isko Moreno at ang kanyang Vice President na si Doc Willie Ong. At si Bongbong Marcos naman po. Dalawang partido na ang nag-endorso sa kanya bilang official candidate, standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas at ng Kilusan ng Bagong Lipunan o KBL. Sa bahagi naman po ng administrasyon, formal na rin pong nominated ng kanyang partido, Cosi Faction, si Bongo, at ang Vice President naman po ay si Pangulong Duterte. Ngunit si Bongo, katulad ng sinasabi po natin, patuloy pa rin ang pagtanggi. Ganon din po naman si Bongbong Marcos. Ang sabi ni Bongbong Marcos, bagamat dominated na siya ng dalawang partido, wala pa rin siyang final decision as of now. Pero si Pangulong Duterte, sa pagka-Vice President, pumirma na daw po ng CONA, Certificate of Nomination and Acceptance by PDP Laban Cosi Faction. Ngayon naman, mayroong pinasasagot na ng COMELEC yung Pimentel Faction na PDP Laban. Pinag-uusapan po dito mga kabarangay kung sino po ang magiging legal na partido ng PDP Laban. Sa bahagi naman po ni Leni Robredo, ang sinasabi ni Leni, bukas pa siya sa pagtakbo bilang Pangulo kung magkakaisa ang opposition at siya ang pagkakaisahan. So yan po ang pronouncement ni Leni. Ang sambayan naman o isang bayan, ito pong isang bayan mga kaibigan o mga kabarangay, ito po ay sumasakay lamang. Masabi lang na sila ay isang grupo, di malaman kung anong tawag nito, kung political party ba ito o political group or whatever. Ang sabi nila, maghayag din sila ng kanilang standard bearer, manok, at pinagpipilian nila di umano ay tatlo, si Robredo, si Trillanes at si Moreno. Pero sabi nga natin, kahit naman si Moreno, si Pacquiao, o itong opposition in general, hindi po nila kinikilala ang isang bayan bilang isang political group o coalition na may kakayahan na magpapanalo ng kandidato. Kaya hindi po ito binibigyan ng seryosong konsiderasyon. Yan po ang katotohanan yan. Ngayon, mga kabarangay, una pag-usapan po natin itong kay Leni. Yung sinasabi po ni Leni Robredo na united opposition at siya ay kino-coordinate niya ayon sa kanilang kampo ang opposition upang magkaisa, magkaroon sila ng isang united front laban sa kandidato ng administrasyon. Well, ang masasabi po natin dito, nangangarap ng gising si BP Leni. Ito po ang sinasabi natin sa kanya.
hindi siya gano'n katalas mag-isip. Paano niya mapapagkaisa ang opposition ngayon? Kanya-kanya na ngang deklarasyon. At among the opposition candidates, sa tingin nila among themselves, pare-pareho silang malalakas. Pare-pareho silang may tsansang manalo. So bawat isa nag-aambisyon. So how can you convince the others to withdraw in favor of one candidate? Kasi umaasa sila na siyang pagkakaisahan, meaning yung iba magwe-withdraw in favor of her, which is impossible. Sapagkat ang sabi nga natin, hindi mo naman masasabing malakas si Leni Robredo kaysa kay Ping Lacson, kay Pacquiao, kay Moreno, kay Trillanes. So, bawat isa, ang tingin sa sarili, merong pag-asa. So, bakit siya nga naman uurong in favor of the other kung pare-pareho naman silang may tsansa? So, yan po ang hindi nakikita ni Leni. O kung nakikita man niya, she is ignoring. Kaya hanggang ngayon, wala pa siyang desisyon kung siya itatakbo o hindi. Maybe because she is waiting na siya ang pipiliin ng sambayan at yung lahat uurong. Ang problema, hindi naman ginagalang ang isang bayan. Hindi naman itinuturing na malaking grupo na kayang magpanalo ng isang opposition candidate against the administration. Hindi po. So, hindi mangyayari po ang sinasabi ni Leni Robredo na magkaroon ng united opposition. Hindi po yan magkakaroon. In other words, kanya-kanya sila. At in general, mas marami ang opposition candidates, mas pabor sa administration. Bakit po? Kasi ang naniniwala ang mga supporters ni Pangulong Duterte, solid yan. Iboboto ang sino mang administration candidate. Samantalang ang opposition, magkakawatak-watak yan. Assuming na maraming opposition, which is not, na hindi naman ganun sa ating pananaw, mas marami pa rin ang supporters ni Pangulong Duterte. Pero assuming na mas marami ang opposition to this administration, yung opposition na yan, watak-watak yan. At lalo na kung pati si Bongbong Marcos ito sumali, tumakbong presidente. So, yan ang problema, mga kabarangay. Pero, balikan po natin si Isko Moreno. Sa lahat po ng mga nagpahayag na ng kandidatura sa pagkapangulo, pinakamaingay itong si Isko. Katunayan, meron na silang mga campaign o meron na silang nagsisimula na yung kanilang media blitz. Ibig sabihin, laman na ng mga media si Isko bilang kinikilala na the strongest opposition candidate. Well, it appears, pero kasi pinalalabas ng media na ito ganito kalakas si Isko. Bakit pinalalakas yan? Sapagkat sabi nga natin po, mga kabarangay, itong mga media, lalo na yung ABS-CBN, kahit yung GMA7, kahit na yung both earth, mga print media, mga air media, and even sa social media,
si Isko ang paborito ng mga yan sa lahat ng opposition candidates. Bakit? Sapagkat kilala nila si Isko. Artista yan. Talagang media seeker yan. Media hunger. So, alam nila na si Isko Moreno, pag nanalong bilang Pangulo, ay talagang magpipista sa saya ang mga media. At ito naman ay binigyan na ng assurance ni Isko. Ang sabi niya, pag siya ay nanalo, babalik ang ABS-CBN. Pipirmahan niya ang batas na makabalik sa ere ang ABS-CBN. So yan po ay direct, indirect promises to the ABS-CBN and to media in general na wala kayong problema sa akin. Pampered kayo. Most pampered pag ako ang nanalo. At itong mga media na ito, alam mo naman natin na ito ay mouthpiece, tagapagsalita ng mga oligarchs. Kaya tataya po dito ang mga oligarchs kay Isko Moreno. Bagamat yung iba tatayaan din nila. Halimbawa si Pacquiao, dahil may pera. At ito naman, si Pacquiao din naman gagawin ni, kung ano ang gagawin ni Moreno sa media, yun din ang gagawin ni Pacquiao. Kahit na sila Lacson. But then, most trusted ng media si Isko. Kumbaga, mga second option lang si Pacquiao, si Lacson ng media. So, pero ang bibigyan nila ng diin at matinding suporta itong si Isko Moreno. So, ang sinasabi natin na walang perang personal si Isko, hindi niya magiging problema masyado ang pera sapagkat in terms of advertisement, libre na yan. Malilibre na si Isko. Sa campaign naman, pinakamalaking expenditures yung advertisement siyempre. Pero kung ililibre ka, that will be almost half of what you need to spend for an election campaign. Yung expenditures mo para sa advertisement sa TV, sa radyo, even in the news, sa print media. Maraming paraan ang pag-advertisean. Yung bukod sa direct advertisement, meron pa yan, yung pinakamalaking portion dyan, yung palalabasin by way of news. Kahit fake news. So, mga balita tungkol sa kanya. Magkakaroon ng bombardment yan sa media all throughout the Philippines para kay Isko Moreno. Kaya si Isko Moreno, hindi mamrong problema sa advertisement niya, sa political campaign, political advertisement. Bukod pa sa inuulit natin, nabanggit na natin ito noon, na kung ang pag-usapan ay private army, lalo na sa mga kanayunan, pinakamalaki po ang kay Isko sapagkat yan ay binubuo ng mga NPE, CPP, NPA, NDF. At alam po naman natin, ang CPP, NPA, NDF, kasama yung kanilang mga front organizations na bumubuo ng National Democratic Front. Yan ay mga palaban, gagawin ang lahat para ipanalo si Isko. At yung mga yan din po ay skilled, well-skilled yan sa propaganda. So asahan po natin na sa kalungsuran at sa kanayunan, magiging well-advertised ang campaign ni Isko Moreno. At lalabas si Isko to be the strongest opposition candidate laban sa
standard bearer ng administrasyon. Yan po mga kabarangay ang kaganapan. Pero with all honesty, mahirapan si Iskong manalo. Bakit po? Sapagkat una, hindi naman united ang opposition. Kahit anong kagaling ang advertisement mo, bawat opposition candidate may kanya-kanyang mga loyalist yan. May mga kanya-kanyang base yan. At hindi mo yan makukuha sa advertisement. Talagang kung itong kandidato na to, kung sila ay loyal doon sa kandidato na yan, hindi mo na yan maalis sa kanila. So, mahirapan din si Isko na ipanalo. Ngayon, sa bahagi po ng administrasyon, sino ba talaga ang magiging standard bearer? It's a matter of week, about 2 weeks to go for the administration to decide kung sino ba talaga. Will it be Bongo? Will it be Bongbong Marcos? Will it be Sara Duterte? Well, hanggang ngayon po, ang paniniwala pa rin natin, most probable pa rin si Sara. Sapagkat ang sinasabi nga natin, kung kinakailangang umurong si Pangulong Duterte as vice presidential candidate ng administration para lang tumakbo, mahikayat si Sara na tumakbo, ang paniniwala po natin mga kabarangay, kung yun lang ang last resort, ang paniwala po natin, uurong si Digong to give way to Sara as a presidential candidate. At kung si Sara ang magiging standard bearer, posibleng si Bongbong Marcos o si Gibo Teodoro ang kanyang magiging vice president. Ang tingin po natin, kaya hindi nagdedeklara si Bongbong na siya ay tatakbong Pangulo sapagkat hinihintay niya kung ano magiging desisyon ni Sara at kung siya ay pipick upin bilang vice presidential candidate, which is most likely sa ating paniniwala. At pag nagkataon, yan po ang pinakamalaking o most perfect tandem. Liz Digong as Vice President. Although sinasabi pa rin natin at this point in time na hindi pa rin totally nawawala yung posibilidad ng Duterte tandem. Although it may be remote, it becomes more remote at this time. But then the possibility is still there. Yan kung si Sara ay mag-soften sa kanyang stand na tatakbo lamang siya kung walang ibang Duterte na tatakbo sa national level. Ibig sabihin kung papayag siya na Duterte. Pero kung hindi talaga papayag si Sara, matter comes to worse, yun ang sinasabi natin na most probably magwe-withdraw si Digong in favor of Sara. Ang campaign strategies ngayon with COVID pandemic going on, magiging malaki ang pagkakaiba compared to previous. Sapagkat ngayon, malilimitahan pa rin yung mga political meetings. Ang campaign strategies ngayon will be 70 to 80% utilizing the social media. At saka itong media network, both printed and
air media. Dito nakapokus ang campaign sapagkat bawal ang physical gatherings. Kung mayroon man, it will be very much limited. So, ibang-iba ang campaign strategies ngayong itong eleksyon na ito. Kaya malaking bagay itong mga small vloggers in terms of promoting their respective candidates. Malaking bagay po yon. At ang masa ngayon, ang electoral voters will be more open. They will be more openly open-minded sapagkat sa dami ng impormasyon na kanilang makukuha sa pamamagitan ng social media. Ang doon lamang sa mga kanayunan na walang mga signals, doon magkakaroon ng mga physical meetings sa pamamagitan ng mga local candidates. At sabi nga natin, malaki ang papel na gagampanan ng mga NPA dyan in terms of harassment. Pero alam po natin, sa bahagi naman ng Armed Forces at DILG through the NTF-ILCAC ay manyo-neutralize po yan. Manyo-neutralize po yan. Lalo na sa tulong ng mga nila, itong grupo nila ka-Eric, ka-Amihan, itong mga rebel returnees na alam na nila kung ano ang strategies ng mga ng CPP, NPA, NDF tuwing may electoral exercise sa ating bansa. So somehow makakatulong sila. They can give an advice to the police and the armed forces kung paano maika-counter yung mga harassment na gagawin ng mga CPP, NPA, NDF. Inuulit po natin, tataya si Jose Maria Sison at ang kanyang buong pyersa, ang CPP, NPA, NDF, kay Isko Moreno. Knowing na pag naging presidente si Isko Moreno, babalik yung kanilang lakas, babalik yung ginawa ni Cory Aquino at ni Pinoy na masyado sila naging supportive sa CPP, NPA, NDF. Si Isko Moreno, hindi lamang po magiging very much supportive yan. Kung ano ang gusto ni Maria Sison, ni Jose Maria Sison sa ating pamahalaan, mag-give way si Isko sapagkat naroon talaga ang kanyang simpatiya. So, at si Isko, wala namang tapang yan para pag nasa Malacanang na siya, kalabanin niya ang CPP, NPA, NDF. Hindi katulad kay Pangulong Duterte yan, na sa una, o sige, paulong tayo. Kung anong pag-usapan natin para maayos. Katunayan, naglagay pa siya ng mga makakaliwang membro ng kabinete. Yung si Tagiwalo, si Mariano, at sa katatlo yan. Sa DSWD, sa Agrarian Reform, hindi nga lamang na-confirma yon, kaya hindi natuloy. So, at ngayon, kinakalaban niya ang CPP, NPA, NDF. Katunayan, nagdeklara siya ng all-out war. Hindi kaya ni Isko Moreno gawin yan. At si Isko, talagang makakaliwa din ang thinking niyan. Yan ang totoo. Sapagkat kaya yan nanalong mayor sa Maynila
sa suporta ng mga makakaliwang grupo sa kalungsuran. Yan po ang katotohanan. Kaya inuulit po natin mga kabarangay, huwag po tayong padadala sa ingay ni Isko. Ngayon pa lamang marami nang sinasabi ni si Isko. Anong sinasabi niya? Pag ako naging presidente, ibabalik ko ang pagiging member ng Pilipinas sa ICC. Bakit? Para gumanda ang impresyon ng Pilipinas sa mata sa international community. So ano po ibig sabihin niyan mga kabarangay? Mas pinapaboran ni Isko yung impression. Kumbaga, he is after the impression rather than the substance. Sa halip na kung ano ang ipaglaban niya, kung ano ang tama para sa kapakanan ng bansang Pilipinas, mas gusto pa niya yung porma-porma. I-build up ang impression. Isa po yan. Pagdating po sa mga oligarchs, ngayon pa lamang sinabi na niya, babalik ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN po ay simbolo ng oligarkiya sa Pilipinas. Yan po ang totoo. So kapag yan po ay pinabalik mo, nakabalik, ang ibig lamang ho sabihin, nagbalik na rin ang lakas ng oligarkiya sa Pilipinas. Ngayon, unti-unti na pong nanghihina yan dahil kinakalaban po yan ni Pangulong Duterte. Siya lamang ang may lakas loob para awayin si Ayala. Sila ang mga lupis. Ganon po si Pangulong Duterte. At kapag kasi Isko Moreno ang naging Pangulo, kung ano si Cory at si Pinoy noon, magiging katulad din po si Isko. Mababalik po tayo sa kahirapan. Kaya ang iboboto po natin kung sino ang iendoso ni Pangulong Duterte na makakapagpatuloy ng kanyang legacy. Pansamantala po mga kabarangay, tapusin natin ang ating talakayan at inaanyayahan po natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.